sa ating mga regular visitors this morning. Okay? First Timothy chapter number 6. And let's begin reading verse 11 until verse number 14. Let's read 4 verses, 11, 12, 13, and verse number 14. All right. Okay, nakita na? Okay, verse number 11. Basahin natin lahat, sabay-sabay. 11, go. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's pray po. Panginoon, salamat Ama sa verses of the Bible na aming nabasa, written by Apostle Paul, addressed to young Timothy, na dapat ito yung mga practical things na dapat gawin niya as a pastor, as a young pastor. At the same time, Lord, dapat niyang ituro sa kanyang congregation. We believe, Lord, na ito din po mga aral na ito ay need po sa aming church na marimahin po kami. It's my prayer that maging beneficial itong lahat ang mga bagay na ito sa amin this morning na marimahin kami, Lord, about these things. Thank you na Lord, and be with us, tulungan niyo kami na until the appearing of our Lord Jesus Christ, we will become without spot, we will become unrebukable until the appearing of our Lord and Savior, and that is the rapture. Thank you, Lord, this morning. Bless your servant and the hearers of your word this morning, and it's my prayer, Father, that these things, this word, these truths would minister into the hearts of your people. Holy Spirit of God, we need you. Empower us and enlighten our mind today. As we go on later, Lord, paglabas namin, may mabaon kaming mga practical and Bible truths na aming ma-apply sa aming buhay. Maraming salamat for your guidance, your presence, and salamat, Lord, for the fellowship of your word this morning. In Christ's name, I pray. Amen and amen. Thank you, and please be seated. Now, some Bible scholars believe that 2 Timothy is the last and final book na sinulat po ni Apostle Paul. Okay? Out of 13 books na kanyang sinulat, most likely ang 2 Timothy ang final book niya bago po siya namatay. 64 AD, sinulat niya ang Colossians. 64 AD, sinulat niya Thessalonians, Philippians, Galatians. And then after, mga kapatid, mga guitarist, no, make sure pagkatapos ilagay nyo sa proper ang mga guitar. Pag nabasag na yan. Di na yan siya mabalik ang dati niya at mag-iba na yung kanyang Dapat nga meron niyang mga guitar stand. Dapat bilhan nyo ng guitar, hindi nyo nakaganon lang, Meron pa namang aso, pasuray-suray, papasok-pasok. Kunting salapay lang yan, tumba na yan. Sayang yung mga instrument natin yan. 65 AD, gi-arrest po si Apostle Paul sa Jerusalem. At dinala po siya sa Rome. At doon sa Rome, waiting na po siya sa kanyang execution. And while sa Rome, sinulat po niya ang 2 Timothy. And it happened in 66 AD. At 66 AD po, pinatay si Apostle Paul by beheading. Okay? So, ang 2 Timothy, Brad, ito na yung pinaka-last and final niya. Kaya sabi niya doon kay Timothy, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Okay? Kaya sabi niya, verse 8, henceforth there is a crown
no, nag-prepare ng Diyos para po sa kanya. Sabi po niya in chapter number 4, mga kapatid. Alright? In 2 Timothy. Okay? Look at chapter number 4. Okay? Chapter number 4. Anong sabi niya? For I am now ready. Kita nyo? 2 Timothy chapter 4 verse number 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure, referring sa kanyang death, referring sa kanyang soon execution. Alam niyang mamamatay na siya at papatayin na si Paul. Pero ano ang kanyang statement? Verse number 7. Okay? And my time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So makita natin si Paul, he is a good fighter. At the same time, he is a good finisher. Amen? I have finished my course. What else? That he mentioned, I have kept the faith. That means ang kanyang conviction, ang kanyang principle in life, ang faith, ang teaching na binigay ng Diyos, ipinasa ng Diyos sa kanya, ay namintin niya. That means he never compromised. Verse number 8, therefore he said, henceforth there is a laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give at the day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So makita natin dito na comfortable si Paul, confident si Paul, na coming naman siya, malapit na siyang patayin, pero alam niya there is somebody or something na gi-prepare ng Diyos para sa kanya. Alright, so like I said, itong 2 Timothy might be the last and final book na sinulat ni Paul. Kaya napaka-importante ito kay Timothy. Alam niyo ba, pag ang taon mamamatay na, yung tinatawag last will of testament, very important po yan. So most likely, ito po yung 2 Timothy na sinulat ni Apostle Paul and 1 Timothy. Okay, now, this morning, bibigyan ko kayo mga kapatid ng mga bagay na gi-charge ni Paul kay Timothy bago siya namatay. We're going to consider few things this morning. Ano itong mga bagay na gi-charge ni Paul kay Timothy? Sabi niya, tandaan mo Timothy, bago ako mamatay, sana i-maintain mo ito. So may mga practical siya na bagay na kanya pong ipinasa, kanyang ibigay as instruction kay young Timothy. Alright, chapter number 1, look at verse number 1, or chapter 1. First thing, look at chapter 1 please. 1 Timothy. Verse number 1, chapter 1, verse 3. 1 Timothy chapter 1, verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went unto Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other, what? Doctrine. So first thing na iniutos ni Paul kay Timothy is that to teach no other doctrine. Amen? Ikaw, Timothy, huwag kang magturo ng iba. Huwag kang magkuha ng ibang turo mo outside dito sa Word of God, sa mga bagay na aking itinuro sa iyo. Anong sabi niya, verse number 2, unto Timothy, my son, my own son. So tinawag ni Paul si Timothy, my own son. Kasi parang naging tatay na po siya nito. Not only spiritually, but parang relationship-wise, mga kapatid, kasi ang tatay po ni Timothy is Greek and most probably malayo. Kaya, nung nagkaroon na ng isip si Timothy, parang si Paul na ang nag-mentor sa kanya. Kaya tinawag niya si Timothy, unto Timothy, my own son in the faith. Spiritually speaking, siya yung naging tatay ni Timothy in the faith. Siya yung nag-nurture, nagturo, hanggang nag-grow o nag-groom. Parang si Timothy, protege ni Apostle Paul. Trainee ni Apostle Paul. Kaya tinawag niya, unto Timothy, my son,
in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus, verse 3, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no what? Other doctrine. Which means, mga kapatid, ang dapat ituro ni Timothy sa kanyang church ay yung mga bagay din po na na-learn niya galing kay Paul. That means, hindi siya kukuha ng ibang teaching except sa Bible to teach other doctrine. Hello? And we as church today, mga kapatid, our teaching should come from the Word of God. Our doctrine should come from the Word of God. It's not the opinion of other people. It's not the human tradition, but it is the Word of God. Kung wala sa Bible, hindi natin pwedeng sundin. Outside sa teaching ng Bible, hindi natin pwedeng i-follow, mga kapatid. Tayo as believers is what the Bible says. If it is in the Bible and if it is biblical, then let's do it. So, therefore, sabi ni Paul, teach no other doctrine. Mga kapatid, important po ang doctrine. Kasi pag mali ang ating doctrine, possible, mali din po ang ating life, ang ating practice. Mali din po ang ating manner of life. 2 Timothy again, anong sabi niya? Verse number 15. Ano pang sabi ni Paul? Mga kapatid, chapter number 3. Chapter number 3. Verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. So take note, the church is the pillar, the church is the ground of the truth. So it was in the church, it is in the church that God channeled His truths. Diyan po yan nilagay ang kanyang truths sa church. Kaya doon tayo kukuha. Dapat proper ang ating teaching, mga kapatid. It should be biblical. It should be pure doctrine from the Word of God. Chapter number 2. Chapter number 2. Mga kapatid, 2 Timothy chapter 2. Look at chapter 2, verse number 2. Sabi ni Paul, and the things that thou hast heard of me, referring kay Timothy pa rin, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same, notice, commit thou to faithful men, who shall be able to what? To teach others also. Now, Apostle Paul is very clear na ang mga bagay na itinuro, ipinasa niya kay Timothy. Yung mga bagay narinig niya galing kay Paul. Mga bagay na nawitnessan niya galing kay Paul. Hindi sinabi ni Paul na galing sa ibang mga apostle. Sabi niya, and the things that thou hast heard of me. Amen. Me, hindi sa ibang apostle. Among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So, make sure ni Paul ba na kahit someday mawala po siya, yung teaching ni Paul mapasa niya sa tamang tao. At si Timothy, ipasa din niya sa kanyang mga men who shall be able to teach others also. Kasi pag mali ang napasa ni Paul kay Timothy, possible mali din ang ituturo ni Timothy. Kaya dapat ba proper? Kaya dapat ang ating teaching, same way, dapat proper. Para kahit wala na tayo, ang ating mga young people, ma-maintain po nila ang good and pure doctrine and pure teaching in the church. Amen. Paano po yan mangyari? Verse number 15. Look at verse 15. Study to show, sabi ni Paul, study Timothy, you need to study. Study to show thyself approved unto God. A workman, dapat ano ang workman? That needeth not to be ashamed. Huwag dapat mahiya. Rightly dividing the word of what? Ano ang i-divide? Is the truth, is the word of truth. Okay, kailangan lang natin ilagay sa tama ang truth. Puro po yan truth, wala pong mali sa Bible. Dapat lang i-divide natin ng proper para maintindihan natin. Amen? Parang puzzle. Di mo maintindihan, di mo makabuo ng puzzle pag di mo siya gilagay, Brad, sa proper place po niya. The same sa truth. Kasi, mga kapatid, that is misplaced truth. Ang tawag doon, misplaced truth, pag hindi po siya nalagay sa tamang lugar niya. Alright. So, anong sabi ni Paul, mga kapatid? Anong sabi niya? Teach no other doctrine. Teach
no other doctrine. Chapter number 3. Look at chapter 3. Alright, 2 Timothy pa rin. Ay alam mo yun, ang Timothy makatid, very rich ito ng instruction, ng charge ni Paul kay Timothy bago po siya namatay. Look at verse number 10. Okay, but thou hast fully known my doctrine. Sabi ni Paul, thou hast fully known, aware na si Timothy, alam ni Timothy kung anong teaching ni Paul. But thou hast fully known my doctrine. Anong sunod? Manner of life. Next, purpose. Next, faith. Next, long-suffering. Ano pa? Charity. And patience. Alam ni Timothy po yun. Nakita ni Timothy. Verse 11, persecutions, afflictions, which came to me, or unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Ye all that will love godly in Christ, Jesus shall what? Suffer persecution. But evil men and seducers shall worse and worse, deceiving and being deceived. Referring in the last days, sabi ni Paul, mag-ingat ka, Timothy. That's why verse number 14, sabi niya, but continue thou. That is the word of encouragement kay Timothy. But thou, despite of evil men, despite of persecution, sabi niya kay Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So dito po, paulit-ulit po, sinabi ni Paul kay Timothy, Timothy, magpatuloy ka. Ano man yung na-learn mo sa akin, ano yung narinig mo sa akin, ay ipagpatuloy mo po yon. Yon ang ituro mo sa iyong congregation. Amen? So, ano po si Apostle Paul, concerned po siya sa gawain ni Timothy. As son in the faith, na ma-maintain ang proper doctrine. Okay? So, that is charge number 1 ni Timothy, ni Paul kay Timothy, to teach no other doctrine. Now, take note, Brad, sa Bible, maraming doctrine. But make sure ang ating doctrine is proper. Okay? Kasi pag mali ang ating pag-intindi, kapatid, we are giving a false hope sa mga tao. Kaya dapat, okay, salamat sa Panginoong Diyos, dumating sa atin ang right vision, naintindihan natin ang proper na kaligtasan. Okay? At na-appreciate natin ang ginawa ni Jesus Christ sa atin, mga kapatid. Amen. Glory to God for that. Okay, 3 things lang po ang aking i-share this morning. What's number 1? Paul charge number 1. Charge number 1 to Timothy is that to teach no other doctrine. That's number 1. Number 2, to observe those practical order o truths without preferring and partiality. Okay, what's number 2? To observe those practical order. Merong practical order dito, mga kapatid. O truths without preferring and partiality. Let's go to chapter number 5. Chapter number 5. Let's go to 2 Timothy chapter 5. Ano po ang mga practical truths dito? 1 Timothy. 1 Timothy. Chapter number 5. Diyan ba tayo? Amen? Okay, look at chapter number 5. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid. Ang sinabi ni Apostle Paul, rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren. Now, practical things, practical truths, number 1, sasabi ni Paul, is that elder to be entreat as a father. Amen? Ang elder, entreat as a father. Ang elder dito refers sa mga senior. Na ano ang dapat gawin sa mga senior na mga lalaki? Rebuke not an elder. Anong ibig sabihin ng rebuke not an elder? Dapat ang mga senior, hindi dapat ibasta-basta lang, kundi galangin sila. Di pwede labutawon, di pwede bastuson, but they have to be rebuked. They should not be rebuked. They have to be honored.
They have to be regarded, mga kapatid, as father. Kaya nga mga men, mga young people, mga teenager, di pwede kayo mag-angkol sa mga senior. Kung pwede, ilolo nyo. Kung pwede, i-angkol nyo. Teenager kayo, 13, 14, tapos mag-ano ka mo kay Brad Romy, mag-brad ka mo, awkward masyado. Hindi dapat ganon. Dapat i-address nyo as tatay. Kahit di nila tayo magtatay, kaya, di lang kayo, basin tigulang, nagita kaayo ha, mga tatay gid. Pero biblically speaking, sabi ng Bible, mga kapatid, rebuke not an elder, but entreat them as a father. Ikabigo nyo sila. I-treat nyo sila as a tatay ninyo. Kaya dapat itong mga senior natin, bigyan talaga ng mga privilege yan. O mamaya, kung meron tayong lunch fellowship, dapat una senior. Punta ka doon sa mga opisina, di ba? Priority lane. Dapat ganun din sa church. Hindi nga sikuho nyo pa ng mga tigulang. Hindi, dapat mauna kami. Magabaan gid ka mo sina. Mga senior na ginasi-asi nyo, ginasika-sika nyo lang. Hindi dapat ganun. Dapat ang senior na, mga senior dapat makita sa ating simbahan na nirirespeto natin ang mga senior, inaalagaan natin, minamahal natin, at tinataas natin ang mga senior. Paano tayo maging testimony sa iba? Kung dito pa lang sa simbahan, di makikita ng mga bisita na ang mga senior may respeto at paggalang tayo. Kaya sabi ni Paul, rebuke not an elder. Huwag mong sawayin sila, huwag mo silang bastusin, huwag nyo silang parang isipin kaedad mo lang, kalibel mo lang. Kundi, itratuhin nyo sila na parang tatay. O salamat, may senior tayo dito. Nabibless talaga ako every time na may bayanihan. Early bird. Pinakauna pa, daig pa yung mga 40 tahon. Kasi di ko din na itong mga 40 tahon, ininoong sa isinta na kapit, amo pang nauna. Bisang kakiang-kiang gabay, kandos gyapon, nakaka-bless mga kapatid. Kaya dapat may mga award itong senior sa langit. Mga special reward ito sa Panginoon. Entreat, rebuke not an elder, but entreat him as a father. So dapat maintindihan natin yan, mga members. So ayop mula ngayon, dapat mahalin, no? Galangin natin ang ating mga senior, ating mga elder. Okay, ano pa? That is practical order number 1. Entreat to be, elder to be entreat as a father. Next, verse 1 pa rin. Ano naman ang younger men? And the younger men as brethren. So, ang pagturing naman sa mga young people, hindi itong teenager. Mga younger men talagang, pwede possible, nag-work na ito, nag-trabaho ito. So, tratuhin sila, bilang kapatid. Ang turing sa kanila is brethren, kapatid po. Hindi po sila ibang tao. So, sa body of Christ, tayo po ay may tatay at may brethren. Okay? Next, sunod, verse 2. Anong sunod? Verse 2, sabi ni Paul kay Timothy. Mga babae naman ito na senior. Kanina, mga senior na lalaki, verse 1. Sa verse 2, ano naman ang sabi ni Paul sa mga senior na babae? The elder women, as what? As mothers. Ano daw? Elder women as mothers. Ituring sila na mga nanay. Kung ang mga lalaki na senior tatay, ito namang mga babae na medyo may edad na, is ituring silang mga nanay. So mga young people, ituring nyo yung mga senior dyan na nanay ninyo. So kung paano nyo tratuhin ang nanay ninyo, dapat ganun din sa mga senior. Kung mahal nyo ang nanay nyo, ganun din sa mga senior na nanay. Kung concerned kayo sa nanay ninyo, ganun din sa mga senior. Ibig sabihin, dapat i-priority nyo ang mga senior kung saan sila mag-rest after magkain. Bakit mga young people man nagatulog doon para sa mga senior? Gipagawa ko yung kwarto dyan na isa para sa mga senior at nag-breastfeed. May mga bata dito, after na magsimba, after mag-lunch, while waiting sa ating afternoon service,
Doon sila makapahinga, yung mega breastfeed na mga nanay at mga senior. Bakit paglingling ko doon, puro mga young people man ang ligid-ligid dito sa ano? Saan ang concern ninyo sa ating mga senior? Hello, ang mga tigulang dito na lang taon sa Kubo, amo na. Oh. Hindi ka mo naawa? Kayo grabing tulog-tulog foam pa, tapos ang mga senior taga-sandig pa dito sa kawayan? Hello? Amen? Sana kung concern kayo, Nanay Los, doon kayo, Ma'am Joy, doon kayo sa taas. Dapat ganun. Kasi sabi ng Bible, ano ang mga nanay? Entreat them, elder. Nasa Bible itong sinabi ko. Amen? The elder women as mothers. Ituring natin silang mga nanay. Now, gusto ko pang i-stress ito. Lalo na yung mga widow. By the way, mga kapatid, sabi ng Bible, we don't have much time, ang widow, dapat ang nangangalaga, number 1, anak. Amen? Kung walang anak yung widow, halimbawa, wala na yung anak niya, walang kaalaga sa kanya, pamangkin. Kung walang pamangkin, ang last recourse, ang church. Yan ang protocol. Pero hanggat may pamangkin, hanggat may anak pa, ang senior na nanay, dapat anak ang mag-alaga. Hindi pwede ibang tao, hindi pwede ang church, dapat mismo ang anak. Naintindihan natin? Kayo ba na may mga nanay pa? Nakakalungkot minsan na ang mga anak, akin si nanay, gailugay. Kaya bakit? May pensyon si nanay. Pero pag wala pensyon, inyo naman na, kamo naman, inyo. Walang gusto mag-alaga kay nanay, kay walang pensyon. Pero pag may pensyon, nag-aagawan, hindi yan tunay na pag-alaga. Ang pag-alaga na tunay, may pensyon nun wala, alagaan mo. Kay nanay mo yan. At dahil anak ka, dapat responsibilidad mo yan. Hindi kailanman responsibilidad ng gobyerno mag-alaga sa nanay mo. Ni ibang tao, kundi ikaw mismo na anak. Nakakahiya sa anak na ibang tao galaga sa nanay mo. Hello? Maliban kung wala na siyang anak. Maliban kung wala na siyang pamangkin. Pero hanggat may anak, may pamangkin yung senior, dapat alagaan po sila. Nay, diri ka nay, kay lapid na, abi ito mag-pay out to si senior, tong si nanay. Nay, diri ka nay, istar anay, diri. May kamalipong. Mukha kang pira. Amen? Dapat mga kapatid, ang pag-alaga kay nanay, walang kapalit. Kasi responsibilidad natin. Tandaan niyo po, gialagaan din tayo na walang kapalit. Ikaw pa nung una, maoy-maoy ka. Amen? Perti ka sutil nung una. Pero di kailanman, di nagreklamo si nanay. Kaya ano man si nanay, dungol man si nanay, many times, nanay ko mga kapatid, gusto ko alagaan. Pero alam mo minsan, may ugali itong matanda na mag-uwi talaga sa kanila. Kahit ano mo, dito lang muna, dito, hindi makatagal. Kaya hanapin niya gid, mag-uwi gid talaga doon sa kanyang lugar. So wala tayong magawa. Gustuhin ko man ang aming nanay, 7 kami, sabi ko, Nay, huwag ka na mag-stay doon sa atin, doon sa Basakan. Ano pa, wala na si tatay doon. Mag-ano ka pa doon, matanda ka na. Nanay ko ngayon, 79. 79 na, mag-80 na. Noong November, nag-79 na si nanay ko. Pero kahit anong kapilit namin, kasi sa edad niya, di na siya dapat mag-iisa. Sa edad niya, dapat nandun na siya sa kanyang anak. Pero minsan, may mindset niya talagang doon. Kasi doon na yung memory nila. Doon na siya nagkaasawa, nagkaanak, nagkaapo, hanggang namatay yung kanyang husband, tatay ko. Pero minsan, hirap na maalis sa kanya. Matagal ng 3 months sa kanyang anak. Ako lang ang anak niya pinakamatagal, nabutan ng 3 months. Yung iba, 1 week lang, nabikil na, uwi na. Pero ganun pa man mga kapatid, alam mo ang nanay, ang matanda, iba ng ugali nila. Irritable na sila, no? Madali na silang magsunggod, madali silang, ang kanilang pagkain minsan, medyo na. Pero mga kapatid, dapat mahaba ang ating pasensya. Dapat tayo na anak, di tayo mag-surrender, di tayo mag-give up. At higit sa lahat, obligasyon natin financial, hindi ka man physical nando nakatulong sa kanya, ipadala ka financial.
Ako kahit tagilid kami financial ban minsan, I see to it monthly nagpapadala ako sa kanya. Paanong bigas niya? Paanong kuryente niya? Wala siyang income. Ina-deny pa naman yung senior niya. Wala pa naman siya nakatanggap ng senior niya, kaya na-erase daw pangalan niya. Pambihirang klaseng senior yan. Mag-78 ka na, mag-80 ka na, never ka pa nakatanggap ng senior. Ang iba, 60 pa lang, ga-enjoy na. Kaya tayo ng mga anak, asikasuhin natin kung wala pang senior ating nanay. Are you with me? Bible ito mga kapatid. Bible itong ating gidiscuss dito, Brad. Elder, sabi niya, the elder women as mothers. Mahalin natin ating magulang. Unbeliever man yung magulang natin, hindi man katulad sa atin, the more natin ipakita ating concern para mag-gain natin sila, para ma-win natin sila. Kasi paano mo sila ma-win? Christian ka, pero wala kang pagmamahal sa magulang mo, wala kang concern sa nanay mo. Lalo na pag mga special occasion, Mother's Day, dapat nangunguna tayo. Birthday niya, dapat naunahan, na ma-appreciate niya, ma-feel niya, na tayo, kahit malayo tayo, nandun pa rin ang pag-ibig at concern natin sa kanila. Minsan doon na tayo iyak-iyak pag wala ng tao. Pero nung buhay pa, di natin naparamdam na mahal natin sila. That is hypocrisy. Amen. Kaya mga young people, galangin natin. Ating mga senior, mahalin natin. I-priority natin sila. Sa upuan man yan, sa anumang bagay. Kung ang gobyerno ga-acknowledge na dapat i-prioritize ang mga senior, much more sa atin ng mga Christian. Dapat nakitaan tayo, dapat example tayo, dapat model tayo. Na tayong mga tao ay kumikilala po mga kapatid sa ating po mga senior. That is practical things. Hello, amen? Mahalin natin, alagaan natin sila. Ano pa? Elder, to be entreat as a father, younger men as a brethren. Number 2, elder women as mothers. And what else? Verse number 2 again. The elder women as mothers, the younger as what? Sisters, with all purity. So katulad po siya, dito kanina sa verse 1, ang mga younger men as brethren. Ito naman, mga younger sisters o mga younger ladies, ituring din sila ng mga sister. With all purity. Okay? With all purity. Which means, ang mga ladies were expected to be pure. Hello, ladies? As lady, mga kapatid, you should maintain purity. I'm not talking about spiritual purity, but Paul is talking about physical purity. Alright? Single women were expected to be and supposed to be pure. Well, I understand kung married ka na. Pero something is wrong, single ka, and then you are not pure. Hello? Ladies, can you say honestly today, before God and before the congregation, and you yourself, can you say honestly today, Lord, praise God, nakapasa ako sa standard na yan. Amen? Something is wrong. Dapat ganun, mga ladies. Now, as long na wala pang husband, dapat ma-maintain yung purity. Because purity is the greatest gift na provide mo, magbibigay mo sa husband mo someday. Amen? Nung kahinay-hinay sa inyo. Dudagi ko siniba. Istorya taon niya tanan mga young people. With all purity. Sabi po ng Bible. Alright. Amen. Diyan ba tayo? This is practical things na gusto ni ipaabot ni Apostle Paul. Younger women as sisters with all purity. Kakalungkot ngayon, grabe na ang corruption. Grabe na ang pag-promote sa social media sa immorality. May mga content yan na binastos, mga babae pa, Brad, ang content. Kulang hiya. No? Mga content na malalaswa, babae pa. Oh? Kakalungkot, mayroon pang minsan, mga nanay pa ang nagpo-promote, mga magulang. Kakalungkot, mga kapatid.
Pero sa atin, I hope and pray, nanay, see to it ng anak mo is the guide mo ng tama. Lalo na mga anak na babae. No? I-guide natin sila ng tama. Kaya before you know it, baka social media, nakapasok na. Oh? And before you know it, biktima na pala ang anak mo. Kaya huwag tayo masyadong lax, lenient, when it comes to gadget, lalo na sa mga panahon natin ngayon, na rampant na mga kapatid, ang pagano ng social media, pagkurap ng mga tao. It's good. Mga kapatid, but ilimit ninyo, lalo na yung may mga signal sa bahay, yung may mga router, di nyo alam, kahit ano-ano na lang mga site, pinagpupuntahan ng mga anak po ninyo. And before you know it, Brad, it's too late na. Kaya dapat always and always, constantly, talk to your daughter, talk to your son. Dapat hindi po sila secretive, dapat hindi sila nagtatago. Kung pwede, titingnan natin ang ating mga anak, mga cellphone nila. Kung sino-sino yung ginapalo nila. Baka iba na yung ginapalo nila. Are you with me? Maraming predator sa social media. Amen? So sabi ni Paul, treat them, elder women as mothers, the younger as sisters with all purity. And verse number 3, sabi dito, honor widows that are widows indeed. Oh, kasama dito. Marami tayong mga widows dito. Kaya dapat, kung meron man tayong i-priority na senior, mas i-priority pa natin ang mga widow. Kaya ang mga widow, wala na silang husband. O maybe wala na silang wife. Okay? Hindi na po sila kumplito. Kaya po, tulungan natin sila. Alalayan natin sila. If you look at in the Bible, ang mga widow, meron sila, Brad. Ang kanilang option is in the church, sabi ni Apostle Paul. Kaya nag-select sila sa Acts chapter number 6 ng mga men, mag-alalay, because maraming mga widows na member sa early church. At sabi dito ng verse number 3, honor widows that are widows indeed. No? So may mga widow tayo. Kung wala na talagang mag-care sa kanila, o pwede dito sa church. Tulungan natin mga widow. Si Nanay Los, pwede dito sa church. Amen? Si Nanay Mila, may anak pa man. Okay pa ni si Nanay Mila. Ilan ang widow natin? Itong 3, 4. Bula kay Ninang Neri, papunta dito. Classmate ito. Classmate talaga itong 4. Mahalin natin sila, amen? Iba na ba ang buhay sa widow? Okay? What else? Look at verse 17. Mga kapatid. Dito naman. In chapter number 5, look at verse 17. Skip tayo. But look at verse number 4. Dito, yung i-mention ko kanina, number 4 muna. But if any widow have children, nakita nyo? Or nephews, pamangkin, let them learn first to show piety at home. Ipakita nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga widow na magulang or mga auntie nila. Children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents. Requite means to repay. To repay their parents, for that is good and acceptable before what? God. Okay. Verse number 5. Now, she is a widow indeed, and desolate, trusted in God, and continueth supplication and prayers night and day. Pero kapag wala na siyang anak, wala na siyang pamangkin, widow na po siya, ang kanyang pag-asa na lang ang Panginoon. At doon siya hihingi sa Panginoon. At siya po'y nananalangin sa Panginoon, araw at gabi, mga kapatid. Okay? So, meron pong provision ng Panginoon sa mga widow. Alright? So, dapat maipakita muna sa mga anak. And look at verse number 17. Okay, another practical things, not only for the elders, younger men as brethren, elder women as mothers, tapos ang ating mga widows, we have to honor our widows that are widows indeed. Look at verse 17, anong sabi? Let us read please, ready go. Let the elders that roll well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Ito naman na elder dito, ito naman yung pastor.
Okay? Pastor in the church. Let the elders, kasi tatlo po yan, synonym ng church. Anong pastor? Pastor, bishop, and elder. They can use that interchangeably. Kahit sa tatlo po yan, isa lang po yan. So dito, in verse 17, sabi naman ni Paul kay Timothy, Timothy, let the elders that roll well be counted worthy of what? Ano daw? Double honor. Ano dapat ang treatment sa pastor? Hindi naman na VIP talaga, pero dapat bigyan ang mga elders ng double honor. Amen? Oh, double honor. Especially they, gi-clarify po dito, especially they who labor in the word and doctrine. Okay? So, dapat ang pastor din, dapat i-treat din siya as elders. I-treat siya as double honor. Okay? Yung mga tao ba nagpapagal sa gawain ng Diyos, nagtuturo ng mga aral ng Diyos, nagpapagal para sa congregation, sabi ng Paul, treat them, show them piety, especially for those people. Oh, show them double honor, mga kapatid. Kaya dapat ang mga pastor, bigyan din natin ng high regard. Amen? God, no? High respect ang pastor. Lalo na yung mga pastor na talagang very passionate sa kanilang calling. Oh, very serious sa kanilang calling as pastor. Kasi may mga pastor din na halos hindi sincere sa kanilang calling. Pero yung mga pastor na seryoso sa gawain ng Diyos, walang dahilan na hindi natin suportahan. Walang dahilan hindi natin ipag-pray. Walang dahilan para hindi natin siya i-lift up din, mga kapatid, in our prayers. Oh, yung mga pastor, mga kapatid, na nasa gawain po ng Diyos, ay talagang kailangan natin silang back-upan. Hello? Materially, kung meron tayong itulong material blessing, why not? Now, financial blessing, salamat last month. O may isang member, pastor, meron akong pinadala, konti lang yan. Para sa family mo, pastor, mag-ikain nyo po sa labas, pastor, sa family mo. Salamat sa Panginoong Diyos, pero hindi man na, ang gisama ko, mga men. Sabi ko, mami, exempted, next time na lang kayo, unahin ko itong nagabayanihan. Okay, itong nagabayanihan, isama ko muna, i-treat ko sila. Sige, okay, next time na lang tayo na pamilya. Oh, kasi kailangan din yung mga, sabi ko, dahan-dahan lang, pa mag-blessing ako. Kaya di ko man matingob lahat yung nagabayanihan, marami sila. Eh, baka paglabas, after kami magkain, baka ipahugas na ako ng pinggan ng restaurant. Kaya, short yung pangbayad ko. Eh, sabi ko, dahan-dahan lang. Hello, amen? Mga kapatid, sabi ng Bible, that is practical things na sabi ni Apostle Paul sa mga tawag nito, kay Timothy at sa kanyang mga congregation. The elders that roll well and labor in the word and doctrine. Eh, dapat po sila treat them as double honor as they labor in the Lord. Amen. Okay, now, let's proceed, mga kapatid. Let's proceed po dito sa chapter number 6. Chapter number 6. And we will close later in this chapter, mga kapatid. Chapter 6, look at verse 17. Alright? So what's number 1? Charge the Paul to teach no other doctrine. That's number 1. Number 2, to observe this practical order without preferring and partiality. And the third one, to charge the rich in this world. Look at verse 17. Look at chapter 6, verse 17. Charge them, what's the charge? Charge them that are rich in this world. Para ito sa mga mayayaman. Sabi ni Paul, that they be not what? High-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. So that's the instruction of Apostle Paul. Okay? Ano dapat? Ano dapat ang gawin ng mga mayayaman? Salamat tayo dito, walang mayaman. Meron ba? Parang so far, wala ba, Brad? Anong way sa mag-qualify? No? Kay, lang? Alright, pero baka someday, meron dito maging millionaire. Bigla lang nag-congressman, bigla nag-congresswoman, na millionaire ka agad. Di ba?
So bago ka maging millionaire, dapat meron ng instruction sa iyo, makinig ka. Diyan ba tayo? Ano dapat gawin natin? Look at sa ating binasa, verse 17. Charge them that are rich in this world. Number 1, that they be not high-minded. Amen? Na ano dapat kung ang isang mayamang tao, not to be high-minded. Hindi magtaas, magdako ang imuulo, di magtaas, di magpabugal, di magpagarbo. High-minded. Tingin niya sa sarili na, somebody na siya. Tingin niya, angat na siya. Tingin niya sa lahat, mas below sa kanya. Hindi dapat. Kung meron man tayo, kung someday, i-allow ng Panginoon Diyos, but yumaman tayo, sana po maging low-minded tayo. Hindi minded, high-minded. Hindi lalaki yung ulo natin. Kasi ayaw ng Diyos maging high-minded tayo. Galit ang Diyos sa mga high-minded na tao. Amen. Not high-minded. Kakalungkot minsan, wala pa gani umangat, high-minded na. Hasta parang siga na, parang sino na. Masyado feeling niya self-entitled. Dapat walang ganoon. Hindi yan karakter ng tunay na ligtas. Hindi yan karakter ng tao na may Kristo sa buhay at sa puso. Low-minded. Possible mga kapatid, may mga member si Timothy na mayayaman na ang tingin niya sa sarili niya, somebody siya. Kaya si Paul, nung sinulat niya ito, gi-remind niya si Timothy, i-remind mo yung members mo, charge them that are rich in this world. Itong rich dito mga kapatid, materially and financially talaga. So possible, may mga member si Timothy sa Church of Ephesus na mga mayayaman. And possible, high-minded. And that is why si Paul nag-remind sa kanila na huwag silang maging mapagmataas. Bakit po? Bawal. Tingnan niyo po ang sunod na phrase. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. What else? Oh, that they be not high-minded, nor trust in uncertain what? Riches. Bakit tayo? Hindi tayo dapat maging high-minded. Kasi yung mga blessing na yan, material man o financial blessing, that is uncertain riches. Amen? Walang katiyakan. Yaman na walang katiyakan. Bakit walang katiyakan? Posibleng masunog. Posibleng manakaw. Pwedeng makalamidad. Pwedeng mabahaan. Pwedeng malinugan. Sa uncertain. Pwedeng meron ka ngayon, bukas wala na. Kaya dapat huwag tayong magtiwala. Sabi ni Paul, don't trust in uncertain riches. Dapat huwag nating gawing Diyos ang material na bagay. Huwag nating i-idolize ang mga material na bagay. Na hindi ka na makasimba dahil dito. Hindi ka na makaserve kay Lord dahil dito. Kasi doon ang oras mo sa kanila. Maraming mga tao ngayon na mahirap na magsimba kasi hindi niya maiwan-iwanan. Katulad na lang doon, nagbili ng aso para may magbantay sa bahay. Ngayon, di na makasimba kaya walang maiwan sa aso. Anong klase na yon? Nagbili ng aso para may magbantay. Nung may aso na, di na makaalis kay bantayan ang aso. Baka nakawin, kaya tag 15,000, tag 20,000 ang isa. Mabuti pa, wala ka na lang aso. Kaya wag ka na lang, doon ka na lang sa ordinary na aso. Wala ka pa problemahin. Kaya matakot sila kay may rabies. Diyan ba tayo, Brad? Yung aso ko sa bahay, sila ang takot kay Caleb. Uy, pastor, ano mo? Na-injection na, wala na. 5 na katuig, may injection, pastor. Huwag ka magsabi may injection. Kasi kung magsabi may injection, di sila matakot. Pero sabihin mo, 5 years na walang injection. Matakot yung mga... Hello, diyan ba tayo? Kapatid, bakit tayo hindi magtiwala? Verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. What else? Nor trust in uncertain riches. Ano pag-describe ni Paul? Sa mga bagay na yan, uncertain riches. But, kanino tayo dapat mag-trust? But in the living God. Amen? But in the living God.
Okay? Who giveth us richly all things to enjoy. So dapat ang ating puso, ingatan natin, bantayan natin. Kasi hindi natin na mamalayan, baka kinakain na tayo at tinatangay na tayo ng mga bagay-bagay. Oh. Alam nyo bakit di ka masaya? Kahit marami ka nang naangkin, marami nang dumating sa iyo ng mga bagay, 100,000, 500,000, 100 million, bakit di ka pa rin happy? Kasi madamot ka. Kasi hindi mo inuna ang Panginoong Diyos. At ang taong selfish, di kailanman never maging happy sa buhay. Ang pinaka-miserableng tao, yung selfish, mga kapatid, yung lagi lang sarili niya. Di pa dumating yung pera, gina-compute na. Tagay matabalato diya, tagay matagamay. Kulang pagani Ariyo, gi-compute ko. Tignan mo, gi-compute na, di pa dumating. Na-stress na, di pa dumating ang blessing, kaya gi-compute na. Ganon ka-selfish ang tao. Pero pag nagbigay ka sa Panginoon, yun ang pinaka-happy, yung mga taong giver. Na Lord, salamat sa blessing. Ito para sa iyo, Lord. Makatulong ako, privilege, Lord. Magamit kahit kunti lang ito. Diba? Kaya kahit bilyones pa yung matatanggap mo, mga kapatid, kulang pa rin yan sa mga tao na hindi inuuna ang Panginoon. Ni kailanman, never ka, Brad, maging kontento sa buhay mo pag di ka marunong magbigay sa Diyos. Hello? But in God, doon tayo magtiwala. Who giveth us all things to, what? To enjoy. Mga kapatid, listen. Look at verse number, Look at verse number 18. Praise God, itong mga material na bagay, mga kapatid, gialaw ng Panginoong Diyos para din po ma-enjoy natin. Gialaw ng Panginoong Diyos, but in the living God, who giveth us all things richly, all things to enjoy. Now listen. Listen. Ano dapat tayo? Okay? Hindi man tayo mayaman, materially, pero sa anong area tayo dapat mayaman? Look at verse 18. Verse 18. Nandiyan pa tayo? Okay, let's read verse 18. Ready, go. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. So ito yung utos ng Diyos na in this area, dito tayo dapat mayaman. Hindi man tayo mayaman sa pera, wala man tayo magandang bahay, pero kapatid, pwede tayong maging mayaman sa isang area. Sabi ng Bible, in what area? To do good works. But to be rich, to do good works. Dapat doon tayo makilala. Hindi ka nakilala, marami kang pera o material na bagay, but to do good works. Sa paggawa ng mabuti. Dapat doon tayo, Brad. Di bali, di tayo mayaman sa material, pero mayaman ka naman sa paggawa ng mabuti. Lately lang, merong nadakip. Pag Bible study ko sa Soko, sabi ng isang police pastor, wala. Kulob ang kaldero nitong aming kapitbahay. Sabi ko, sinong kapitbahay? At tinuro niya, it's PG. Kasi nagloko, malaki ng sweldo, nag-ano pa ng smuggled, sigarilyo, kasama pa ang Bureau of Custom na konsabo niya. Ilan sila? Parang 6, kapatid. Imagine mo, nag-sideline pa. Lakihan na ni Duterte yung sweldo, ano pa ng illegal, nag-intra pa ng illegal. O ngayon, nakasuhan, walang sweldo, nakasuhan, makulong, wala lahat benefit. Tanggal lahat ang mga privilege. Napakaganda na nasa gobyerno na, malaki na ang sweldo, bakit intrahan pa? Laking sisi ngayon. Kaya minsan ngayon, pending ngayon ang mga HPG ngayon, wala mo kay under investigation, buong South Cotabato HPG, ipadala sa region. Imbestigahan sila buong HPG. Kaya baka hindi lang isa, baka mayroon pa diyang mga somebody dyan na hindi lang nadakpan, pero mayroon ng mga sindikatong ginagawa. Kaya wala ka nang makita ngayon ano muna dyan. Kay under investigation, buong South Cotabato. Mga kapatid, tayo di tayo kilala. Di bali wala tayong pera. Basta wala tayong ginagawang hindi maganda. Amen? Bilang Kristiyano dapat to do good works. That they do good,
that they be rich in good works. Ano pa? Sabi ng Bible, ready to distribute, willing to communicate. Oh, mga kapatid, ano dapat natin gawin? Is willing to distribute. Alam niyo po, material blessing, hindi siya gidesign for storage. Ang blessing, gidesign siya for distribution. Ano man ang marami kang pira, gina-hoard mo, ginatigo mo. Ano pulos? Nga may pira ka, walang kwenta. May matanda ba, napakayaman. Nung namatay siya, ang daming pira nasunog kasama niya. Nasunog yung buong bahay niya. Pati pira nasunog. Pero nung buhay pa, manghiram ang kapitbahay, manghiram ang relative, hindi magpahiram. Kaya tuloy, nasunog pati ang pira niya. Dala niya nasunog. Nasunog yung bahay niya. O, di ba? Maganda ba yung testimony? Namatay ka kasama ang pira mo? Ha? Distribute, amen? Hindi naman siguro sa lahat na bagay tumulong ka, piliin mo rin yung responsible na tulungan. Pero huwag din tayong maging madamot. Like I said, pag madamot tayo, kapatid, I tell you, pag namatay ka, marami pang galit until sa'yo. Kahit patay ka na, mirisi to, dalok man to nga tao to. Ano, pulos to mabuhi to, dalok man to, di man to mapuslan. O, di ba? Ganun pa ang connotation ng tao, ganun ang impression. Pero, of course, wag din tayo masyado, kasi may mga tao din abusador, na marami ka nang tinulong, alam nilang di ka marunong mag-hindi, be responsible naman, kay marami ng scammer ngayon. Diyan ba tayo? Willing to distribute. Sana wag tayo mga kapatid, doon sa nag-hoard, kundi nag-distribute. Sabi ng verse number 18. Okay? That they do good works, that they be rich in good works, ready to distribute. Diyan ba tayo? And then, last mga kapatid, na verse na ating makita dito. Sabi ni Paul, alright? Sabi niya, look at verse number 11. O sa ating binasa kanina, sabi sa ating binasa kanina, verse 11, But thou, O man, God, man of God, flee these things. Iwasan natin yung mga bagay na yon. Instead, sabi ni Paul, follow after righteousness. Ano ang dapat nating i-follow? Okay, righteousness. Next, godliness. Next, faith, love, patience. O, yun dapat ang ating and higit sa lahat, meekness. Meron ba tayong godliness? Meron ba tayong faith? Meron ba tayong love? Meron ba tayong patience? Hello? Meron ba tayong meekness? At sabi ni Paul, mga kapatid, look at verse number 14. O, verse number 13, I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, so before Pontius Pilate, witness a good confession. Na-remember niyo po yung gi-interrogate si Jesus Christ? Ikaw ba ang King of the Jews? Sabi ni Jesus Christ, thou sayest. At sabi ni Pontius Pilate, sabi niya, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Sabi ng mga tao, may kasalanan yan. Pero si Pontius Pilate, alam niya, wala siyang nakitang kasalanan, wala siyang guilt nakita kay Jesus Christ, kaya nang hunaw siya. Sabi niya, bahala na kayo sa kanya, pero ako, wala akong kasalanan kasi wala akong nakitang kasalanan din sa Panginoon. So witness si Pontius Pilate na si Jesus Christ is blameless. Wala siyang nagawang mali. Yun ang sinabi ni Apostle Paul dito. And then katulad sa atin, look at verse 14. Anong sabi niya? Verse 14, that thou, referring sa atin, kay Timothy, that thou keep this commandment. Na dapat, ano tayo mga kapatid? Without spot. Next, unrebukable. Hindi tayo nire-rebuke. Until when? Until the appearing of our Lord Jesus Christ. Amen. That means until the rapture. Sana tayo ang ating buhay without spot and unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Before I close, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, sabi niya kay Timothy, chapter 4, verse number 2. Chapter 4, verse 2.
Preach the word. Be instant in season. Out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Sabi niya, Timothy, preach the word. All season. You need to be ready in all season. You need to preach the word. Preaching the word of God is essential. You need to preach the word. Don't hesitate to preach the word. You have to rebuke, you have to exhort, and you have to reprove with all long suffering. Why? The reason is verse number 3. Verse number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having what? Itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. So mga kapatid, that is why sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, he needs to preach the word of God. Because time will come, people will no longer adhere the truth, accept the truth, but they shall turn unto fables. Dapat kailangan may preaching. Amen? So ito yung mga bagay, mga kapatid, na gusto ni Apostle Paul na i-charge kay Timothy na dapat niyang i-maintain. Na kahit wala na po siya, mamatay na siya, ipagpatuloy pa rin ni Timothy ang mga bagay na kanyang napakinggan at kanyang natanggap galing kay Apostle Paul. Amen? And I believe these things is applicable sa ating panahon ngayon. Okay? Preaching is essential para ma-rebuke, mag-grow tayo sa ating spiritual life. Amen? Every head bow, every eye closed. Father, we thank you. Ngayong umaga sa mga bagay, Lord, na aming na-learn from Apostle Paul. Certain things, Father, na gi-charge ni Paul to young Timothy. As a young pastor, as a young preacher, there are a lot of things, Lord, na dapat pang ma-learn ni young Timothy. And that is why, salamat na may mentor siya, my father in the faith, in the person of Apostle Paul, who is very concerned about him. Especially, Lord, sa mga teachings at mga practical things na dapat ma-learn ni young Timothy. Oh, Lord, thank you also na meron kami natutunan this morning on how to treat our elders as our fathers, young men as brothers,